Oh, hello mga idol. Nandito tayo ulit sa Dragon Fruit Farm. At muli ay magbibigay tayo ng iba pang kaalaman tungkol sa dragon fruit. So ito mga idol, itong bulaklak na ito, nagkaroon na tayo ng video na masarap ito sa gulay. Maraming pwedeng paghaluan yan. Pwedeng ipaksiw or ihalo sa paksiw na isda. Pwede ring ihalo sa gulay. At marami pang iba, kahit manong gulay pwedeng ihalo yan. At kahit ito, kahit yung bunga, pwede ring ihalo sa mga karne. Kung ano man ang luto ng karne, halimbawa adobo or ano, hindi ko kasi alam kung anong mga luto sa mga karne. Pwedeng i-slice ito mga idol, ito. Yung laman niya, babalatan. Yung mga ganito na hindi pa hinog, pwedeng balatan yan at ihalo sa mga karni. At itong petals na pwede ring tanggalin. Pwede na rin na hindi na tanggalin yung balat yan mga idol, tanggalin lang yung mga petals niya, then i-slice niya. Tulad ng pag-slice ng patatas, ganyan. At bukod nga dyan sa mga yan mga idol, bukod dito sa itong bulaklak, itong stem niya mga idol, masarap din yan. Ito yung topic natin ngayon, yung stem. Masarap din gulayin yan. Kung halimbawa wala kayong katulad nito, ito, pero matigas na ito, yung yang stem. Yung yang stem lang mga idol, hanap tayo ng yang. Mukhang wala tayong mahanap. Meron doon sa taas. Hanap tayo mga idol at i-explain natin. Masarap yun mga idol. Dito may mga natumba dito eh. Ito pwede ito. Pwede ito mga idol. Itong meron dito itong stem kasi na ito mga idol, yung yang, masarap yan ihalo sa, pwedeng lagyan ng itlog. Pwede ring ihalo sa pakbet. Kung wala kayong okra mga idol, kung wala kayong okra na mabili, dahil kung minsan din kasi mahal ang okra. Ngayon kung meron naman kayong stem ng dragon fruit katulad nito, ang pakinabang nito dahil natumba na, ito siya mga idol, ito kainaman ito. Tanggalin natin ito ha. Ayan. Ayan mga ganyan mga idol, ito. Pero siyempre titingnan naman ninyo yung walang damage. Kasi kung minsan may mga damage din naman. Ito mga idol, yung yang na ganito. Yan, ito katulad nito Hirap kasi dahil mag-isa lang tayo, walang taga video. Ayan, ganito. Or ito maganda. Ito mga idol, pwede nyong ihalo ito sa pakbet. Pwede ring i-slice ito, lagyan ng kamatis at itlog. Itorta. Ang gagawin nito mga idol, tatanggalin siyempre yung tinik. Ilapag natin dito. Siyempre tatanggalin yung tinik. Katulad niya, no? Nakikita nyo, pasensya na mga idol dahil mag-isa lang tayo. Tatanggalin ito, ganyan. Yan. Tatanggalin yan. Magkabilaan. Bali 3 side lang naman ito. Yan.
Then kabila. Ito lang tatanggalin. Para naman maibahagi natin yung mga konting kaalaman. At pwede rin ninyong i-share itong video na ito mga idol para marami namang makaalam. So ganito. Mag-isa lang kasi tayo eh. I-slice nyo ganyan mga idol oh. I-slice na ganyan. Ang ganyan. Siyempre mas madali ito kung yung ganyan siya. Kung manipis, mas manipis, nasa inyo na yun mga idol ko. Pwede rin mas manipis, lalo na pagka itorta, or kung halimbawa pang pakbit naman, okay na itong ganito kakapal. Yan, ganyan mga idol. Walang pinagkaiba yan mga idol sa okra. Yan ang pinaka-okra nyo kung gawa kayo ng pakbit. Maraming pwedeng luto nun mga idol. O yan. Tatandaan nyo yung young stem ng dragon fruit ay pwede ring gulayin. O, ganun din sa bulaklak. Ganun din sa balat ng dragon fruit. Walang masasayang nito mga idol kung talagang gustuhin. O yan o. Ito yung bulaklak na lalabas na naman. Okay, hanggang dyan na lang muna mga idol. At paki-share na lang para naman maraming makakaalam tungkol sa dragon fruit. At kung meron pa kayong mga katanungan, bisitahin nyo lang ang aking channel, YouTube channel. At marami kayong matutunan. Salamat ng marami. Thank you for watching.